Kanina ka-coffee, nagkaroon po ng balita patungkol dito sa pagpa-prioritize po na sinertify po ng ating presidente bilang urgent itong batas na magbibigay ng mas mabigat na parusa para sa mga mahuhuling smugglers at sa mga mahuhuling hoarders. At ka-coffee ha, kung mahigit 1 milyon yung value ng produkto na mahuhuli sa kanila, matuturing po yan na economic sabotage. At kapag sinabi mong economic sabotage ka-coffee, again, paano kala ito ka-coffee, posible po kayong makulong ng habang buhay. Uy, malaking bagay ito ka-coffee. Dahil pag ganyan yung penalty na ipapataw natin sa ating mga kababayan, mas matatakot ka-coffee. Lalo na po itong mga gahamang negosyante, mas matatakot sila dahil mas may pangil na itong ating batas na ito. Sangayon ba kayo dito ka-coffee na habang buhay na pagkakakulong, no? Life sentence ang ipataw dito sa mga mahuhuli o mai-involve dito sa economic sabotage? Ako, sangayon ako dito ka-coffee, no? Para magdalawang isip man lang itong mga tao na ito. Sa balitang ito ka-coffee ng GMA News, kung yung hindi nyo wala makikita dyan ka-coffee, sinertify po ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent itong economic sabotage bill. Ay, ka-coffee na, isang araw lang dinidiscuss yan sa Senado, napapakinggan natin ito ka-coffee. Bill pa lang po yan, marami pa po itong pagdadaanan, pero gusto po ng ating presidente na maging mabilis yung pagpasa dito sa bill na ito at maging batas na po ito. Dahil recently, nagiging issue natin dyan, yung pagkakaroon ng mga artificial shortage ng bigas at ng iba pa pong agricultural products dahil kinokontrol ng mga loko-lokong mga negosyante, naghahamad at mga kapitalista na gustong sila lang ang yumaman. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has certified as urgent the proposed legislation defining agricultural economic sabotage and imposing more severe penalties for violators. Yan. Pinatindi yung parusa dito sa mga magba-violate dito sa economic sabotage na ito or mag-i-engage dito sa economic sabotage. Through a letter addressed to Senate President Juan Miguel Zubiri, Marcos said she wants Senate Bill number 2432 to be certified as urgent. In Marcos's letter to Zubiri, Marcos said the need to facilitate the passage of Senate Bill number 2432 is imperative. Ayan, kinakailangan daw po yan na maipasa na itong bill na ito dahil sa ating sitwasyon ngayon na nagkakaroon tayo ng allegedly shortage sa mga produkto. The President expressed belief that the measure would promote the productivity of the agriculture sector, protect farmers and fisher folks from unscrupulous traders and importers, and ensure the reasonable and affordable prices of agricultural and fishery products for consumers. Actually, isang problema natin dito yung mga illegal mga smugglers ka-coffee, halimbawa, hindi ino-authorize ng bansa natin na magpasok kayo dito ng product X. Dahil may mga smugglers nakakapasok itong mga produkto na yan, walang panlaban yung mga locally produced. 'Di ba? Di kawawa yung ating mga magsasaka, sila yung nagsasuffer diyan dahil mas mura nga yung mga inangkat sa ibang bansa. Kaya nga dapat moderated yan, dapat controlled yung mga inaangkat nating mga produkto, yung mga pinapasok natin dito. Kaya kinokontrol yan, hindi basta-basta dahil naisipan mo mag-angkat ka nitong halimbawa bigas, mag-angkat ka lang na mag-angkat dahil binabalansa din po ng ating gobyerno itong ating mga local farmers na apektado dahil sa mga issue na ito. At isa pang malungkot dito, itong tawag dito, pagmamanipula na palalabasin nila na merong shortage, let's say ng bigas o merong shortage ng sibuyas, may shortage ng bawang at ng kamatis para mapataas silang presyo at sa kanila ilalabas itong produkto na tinago nila at a higher price. Kikita talaga sila dito. Ang sinasabi po ni Senator Cynthia Villar, siya kasi ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, sabi niya, the Philippine government is losing at least 200 billion pesos in revenues a year due to smuggling. Imagine mo yan, 200 bilyones po na nawawala sa gobyerno dahil dito sa smuggling. At ang iba napupunta lang sa ilang mga kawani na pinapalusot ang hindi dapat palusutin. May tama nga naman, ang iniisip nila, itong negosyante na ito, mas maliit yung babayaran nila kasi ilang tao lang ang babayaran nila imbes na magbayad sila ng tamang buwis sa gobyerno. Yung problema, pag kayo nahuli, mas mapapalala po yung inyong problema. Sana maayos sa batas na ito, mas mabigat na parusa ito para sa mahuhuling sangkot dito sa economic sabotage. She also emphasized that smuggling was one of the reasons why many of the local farmers continue to live in poverty. Correct. Ilang dekada na po walang nangyayari. Nung pinanood ko nga yung hearing ka-coffee ni Senator Cynthia Villar dyan sa Senado,
Sabi niya, ilang taon nang nakalilipas pero wala tayong ginawa, wala tayong nakulong, no? Sige, titingnan, sisilipin, pero wala nakukulong, walang nakakasuhan. Syempre, itong mga negosyante na ito, mas confident na sila. O sige, hayaan na natin yan, gawin na natin yan kasi wala rin naman hindi rin naman tayo mabibilanggo. Sa pamamagitan po nitong batas na ito, mas bibigat po ang parusa sa mga mahuhuli. So, magiging economic sabotage lamang siya kapag po yung nahuli, yung smuggled product, mahigit 1 million po yung value. Halimbawa, nahulihan ka ng tunay-tuniladang bigas. Kapag ang value niyan, kasi ang proposal nila, magkakaroon ng daily index, no? May listahan po ng mga produkto at may presyo po yan na ilalabas araw-araw para ma-identify mo, masukat mo kung magkano yung value ng nakuha mong produkto. Halimbawa, tunay-tuniladang bigas, umabot po ng 1.2 million pesos yung value ng bigas na yan na walang mga papeles, lalabas na po siya na economic sabotage. No? May limit yan, may threshold. So 1 million pataas, matutukoy na po yan na economic sabotage. So pinag-uusapan ngayon, ang iba kasi ang sinusulong nila, life sentence ang ipataw dito bukod sa penalty, sa perang penalty na times 3 noong value ng nahuli produkto. Halimbawa, 1 million po yung halaga ng produkto na yan, ang penalty babayaran niya ay times 3, 3 million po at life sentence. Magandang bagay ito ka-coffee, no, para mas magdalawang isip naman ka-coffee itong mga tao na ito, no, nagpapakasasa at gusto lang sila ang yumaman. Sang-ayon tayo dito ka-coffee sa bagong panukala na ito at good thing, sinertify na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent. May bayan sali. Dapat palitan na silang lahat na nagtatrabaho dyan sa airport. Nakakahiya. Kung pwede lang actually, ma'am, kung pwede lang, yan yung ating panawagan. Ang problema po, hindi pwede, no? Hindi pa pwede dahil masisira po yung operasyon. Letty Jan, magandang gabi po. Ka-coffee, hello sa inyo. Anong problema ng babae na yun, sir? Nakakahiya naman. Bukang may problema sa hindi pera, ka-coffee. Baka ano na ito Naging bisyo na nila ito Naging kalakaran na ito Yung pagkuha ng hindi sa kanila. Mami Terry, loud and clear, ka-coffee. Oy, thank you ha. Kay Ma'am Marisa, Labartine, shoutout po sa inyo. Nakikinig naman mula dyan sa Doha, dyan po sa Qatar. Pasensya na ka-coffee sa mga hindi ko masya-shoutout dahil yung computer ko nagloloko, no? Feeling ko may kailangan akong gawin dito dahil naghahang ito Kaya hindi ko basta-basta napa-flash on screen yung ating topic. Ma'am Soralia Jos, kumusta po kayo? Good evening ka-coffee at sa lahat po na nakikinig sa atin. Good evening po sa inyo at good morning sa mga nasa Estados Unidos at yung ibang kagigising lang. Magandang umaga po sa inyo. No? Ka-coffee, kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow o naka-like sa ating Facebook page, i-click lang po yung follow or i-click lang po yung like, libre, walang bayad po yan. At kung kayo naman nasa YouTube, i-click lang po ang subscribe. Available po yung ating mga ka-coffee merchandise. Halimbawa nito, I Love Ka-Coffee. Available po yan. Kung interested po kayo, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page at magre-respond tayo dito, ka-coffee, sa inyong mga questions.